Ang aming pong taus-pusong pakikiraman po, Ma'am Naila at Sir Shervin. Ma'am, sinasabi daw, depensa ng mga kamag-anak nitong tricycle driver ay nakainom daw po yung anak niya. Saan ba galing anak niyo noon? Sa bahay po namin mismo. Doon po siya galing. Okay. Saan po sana papunta niya, ma'am? Sa Balagtas po sana sa Robinson po. Okay. Anong oras po yun nung umalis sa inyo? Kasi mga 11:08 nung nag-chat siya, kay ganyan, ang sabi niya po, malapit na bang matapos si mama? Kasi po nung time na yun, naghahanap buhay po ako. Beautician po kasi ako. Okay. Tapos po, ang sabi niya kay Yenyen, malapit na bang matapos si mama? Okay. Tapos sumunod po na chat niya, susunduin ko si Sebastian, dala ko yung susi. Yun po yung sabi niya. Mhm. Tapos po, nung 11:33 na po, nagtataka ako, wala siyang chat. Ako po nag-chat, sabi ko po, Nak, nasa bahay na ba kayo? Sabi ko pong ganon. Tapos, nag-chat po ako ulit, Nak, dumating na ba kayo sa bahay? Hindi pa rin po siya sumasagot hanggang may tumatawag na po dun sa asawa ng tiyahin ko. Yung po tumatawag na po yung mister niya na, ang sabi niya, nasaan daw ako? Nasaan si Naila? Sabi ng tita ko, nandito sa bahay. Tapos sabi niya po, kasi nandito sa tricycle si Paulen. Sabi niya ganon. Nandito sa tricycle si Paulen, nakayok-yok. Sabi niya ganon. Tapos sabi nga daw, nakainom. Sino po nagtawag sa inyo para sinabi nandito si Poylen? Yung pong tsuhin ko po, bali lolo niya po. Kasi Okay. pauwi na po yun sa bahay nila. Madadaanan O po sabi kasi. niya nakaluklok sa tricycle? Opo, ano daw po yung bata dun sa loob ng tricycle. Tapos So ito'y bago mangyari yung pagkakahulog. nahulog na po siya noon. Nahulog na. Nahulog na Okay. po siya noon that time na yon. So saan nanggaling yung kwento sa lolo na Doon po nakalukos sa mismong tricycle? kasama niyang Okay. tricycle driver tsaka po yung kasama niya Okay. sa loob. Okay. Kasi po, nung sinabi po ganun ng tito ko, pinagpipilitan ko po na paano nangyari na nakainom, kachat lang niya kay Yenyen, nasusundo niya si Sebastian at dala niya yung susi. Sabi ko, paano nangyari yun? Wala namang umiinom sa amin, siya lang ang tao doon. At nagluto pa nga po siya ng ulam namin. Opo. Yun po. Tapos po, nung di na ako mapakali, sabi ko sa tita ko, tsaka dun kay Yenyen, tara na, punta na tayo. Parang iba yung pakiramdam ko. Pagkita ko po dun sa anak ko, nakaganyan po siya, matigas po yung paa niya dun sa silyo namin at nakaganyan po siya. Tapos po, matigas po siya, tapos sinahawakan ko po, sabi ko, anak, ano ba yung nangyari sa'yo? Sabi ko pong ganon. Tapos, naghihilik po siya. Tapos lumuluha lang po siya. Tapos po yung mata niya, hindi po kumikilos. Ito'y nasa ospital na siya? Hindi po, nasa bahay pala. Kasi po, dinala pa po nila sa bahay namin eh. Ba't di tinakbo sa ospital? Dinala sa clinic. Ang sabi po ng clinic, wala silang kakayanan kasi wala silang mga gamit. Ngayon po, ang sabi Dapat sa po isang sa trauma kanila, center. Opo, ang sabi po sa kanila, dalhin sa malaking hospital. Okay. Ang ginawa naman po pala, parang may nakita silang patrol doon malapit doon sa may clinic. Malapit po doon sa may simbahan din sa may sa amin. Yun nga po yung sabi, parang nagtatanong-tanong sila. Parang may nakakilala po sa anak ko. Tapos po, idinala po doon sa lolo niya, sa bahay po ng lolo niya. Inabutan niyo pa po yung anak niyo doon sa bahay? Opo, ng lolo. inabutan ko po yung anak ko na namatigas na nakaganyan Okay. po. Sa bahay na po yun. Sa bahay ninyo po? Opo. Dinala from bahay ni lolo din sa bahay niyo? Opo, tapos po tsaka po namin binitbit ulit, dinala po namin ulit Sa ospital? doon sa clinic kasi hindi ko po alam na nadala na Okay, siya. sige po. Dinala ulit doon sa clinic. Opo, ang sabi po niya, Pero ma'am, nakausap niyo pa po yung anak niyo nung nandun? wala na po, hindi na po siya nagsasalita, naghihilik na po siya. Sige. Amoy alak po ba siya? Hindi po. Okay. Kasi yan ang sinasabi po ng driver. Opo. And then, dinala niyo po sa clinic. Again, pangalawang beses na sinabi ng clinic, lipat niyo sa malaking ospital. Tama? Oo, sabi po So, niya dinala niyo po kanina sa malaking po. ospital? Opo. Okay. Nilipat na po namin. Nilipat. Tapos hanggang sa ginamot nga siya. Tapos, yun na nga, hindi na naagapan. Opo, hindi pa po. Nadala pa po namin siya ulit sa isang ospital kasi wala pong ICU doon. Sa isa pang ospital? Opo. Okay. Sige po. Yung sa akin po kasi, imbestigahan ko lang kung ano ba talaga nangyari. Alright. Opo. Mr. Bobby Apuyan, magandang hapon po. Yung pong pasahero nyo, yung biktima na si Florence, saan ho ba siya nakasakay doon sa sidecar? Sa right side o sa left side? Doon po malapit po sa side wheel po, na may malapit sa pintuan po. Hindi mo po kasi siya talagang dumikit doon sa kapatid ko eh. Lubak-lubak ho ba yung kalsadang dinadaanan ninyo noon? Hindi naman po. Hindi lubak. So, ibig sabihin patag. Opo. Opo.
So paano nangyari siya po ay malalaglag kung siya po ay nasa loob ng sidecar at nakahawak po siya kahit sabihin natin sa may bandang pinto siya. So dapat Opo. hindi siya basta-bastang malalaglag. O nga po sir, nakukuha po talaga sir, nagulat po talaga ako. Kaya tatanong ko kapatid ko, ano nangyari? So, nagulat ako na wala na nahulog na Sabi niya, pambira. Kaya nakakatog na po ako nung nakita kong umikit po 2 beses. Okay, tapos ngayon sir, yung kapatid ninyo, lalaki po yun, di ba? Yung Opo, katabi nung pasahero, nung biktima. Hindi man lang kayo kinalabit na tol, nahulog na yung isang pasahero natin kung talagang nahulog. Kasi po yung pagkangyari na po, yung nakasulubong po kami tricycle na sinigawan po talaga kami. Kaya nagulantang na po ako. Kaya nga sir, ang tanong ko, bakit nung pagkalaglag nitong si Florence, itong biktima, bakit hindi agad-agad kinalabit ng kapatid nyo na lalaking pasahero na katabi ng biktima? Kinalabit ka, tol, nahulog yung katabi kong pasahero. Ba't hindi niya ginawa yun? Sumigaw lang po siya sir. Uy, nahulog. Sabi na po. Sumigaw siya o Sumigaw ang sumigaw yung isang testigo na nakita? Opo, sumigaw din po. Kaya halos pagkakatingin ko po sa na po, yung labas na po. Kaya nagulot ako na wala na yung babae. Kayo po yung nakasaksi doon po sa pagkahulog o nung makita niyong tumalsik mula sa loob ng sidecar ng isang tricycle, itong biktimang si Florence, tama po. Opo. Paano po yung nakita niyo? Ano po yung nasaksihan niyo po? Ano po, no, kasalubong po kami ng isang tricycle. Tapos po, may biglang kumalabog, lumingon po ako. Paglingon ko po, may nakita ko yung babae na nangingisay sa gilid ng kalsada. Tapos Nangingisay? tinigawan ko yung tricycle na kasalubong ko, yung kasi maliit eh. Ko bata, nalaglag. Sa tumbis po ako sumigaw, pangatlo, lumingon sila. Tapos bumalik naman din po sila. Yun ay matapos kang sumigaw. Opo. Gaano po kalayo o gaano po katagal nung mapansin ninyo yung pagitan? Simula nung mapansin nyo nalaglag yung pasahero at kayo po'y sumigaw para sila ay para kunin ang kanilang atensyon. Di ko po ma-estimate yung ano pong layo po yun eh. Pero gaano pa, mga 3 segundo, 5 segundo, para 1 metro, 2 metro? Sobra po yata yung 2 metro. Sobra. Mabilis ba ang takbo ng tricycle? Hindi naman po, parang dandahan lang naman, hindi mabilis. Nung pagsigaw niyo po na, oy, nalaglag yung bata, yung ganun ho ba yung pagkasigaw niyo? Opo. Narinig po nung tricycle driver? Hindi po, muna. Hindi pa muna. Tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi. Opo. Tapos, Sumigaw pa rin ako uli. Tuloy-tuloy pa rin siya, pero di ko alam kung narinig niya. Tapos yung pangatlo, sumigaw ko malakas, doon niya narinig. Lumingon siya sa akin, lumiko siya. pangatlong sigaw nyo bago siya napatigil or bago siya napalingon sa inyo. Unang sigaw nyo, tuloy pa rin takbo niya. Pangalawang sigaw nyo, tuloy pa rin takbo niya. Pangatlo, doon pa lang niya na-catch yung attention ninyo, kaya siya napalingon. Tama po ba? Opo. Kayo hubay nakausap na ng mga pulis tungkol dyan sa inyong Opo. salaysay? Okay. Major Mark Anthony San Pedro, magandang hapon po. Questionable po para sa akin, para sa mga ordinaryong tao, mga nakikinig at nanonood ngayon, kay nahinala, yung pagka-aksidente ni Florence, ang sinasabi nahulog sa tricycle. Sa loob siya ng tricycle, nakahawak daw siya sa may pinto ng sidecar, and then hindi naman daw lubak, mismo sabi ng tricycle driver. And then nung mahulog siya, merong testigo sumigaw 3 times bago napatigil tong tricycle driver at binalikan yung pasahero. Ano po yung lumilitaw sa investigasyon ng inyong investigador? Ganun, yun nga po sir ang aming kailangan sagutin. Sa ngayon po nasa labas pa rin po ang ating investigador, nangangalap pa rin po ng ebidensya at mga additional witness na magpapatunay po doon sa claim natin na regarding po doon sa sinasabi ng pamilya na foul play po. Yung bang pasaherong lalaki na katabi nung biktima, nakausap nyo? Nakunan nyo ng salaysay? Negative sir, wala po silang salaysay sa amin sir. At bakit ninyo kinuha ng salaysay? Siya katabi ng biktima, siya yung pinakahuling nakita sa biktima bago ito yung nalaglag. Base po doon sa feedback po sa akin ng investigador ko sir, nakaupo lang po siya doon sa wala naman po binabanggit na nalaglag. Ang tanong ko, nakausap na ba ng inyong investigador ang katabing pasahero nitong biktima bago siya malaglag? Sa pagkakaalam ko po sir, hindi po yata nakausap sir. At bakit hindi nakausap? Yun po ang aalamin ko sir na ba't hindi niya po nakausap.
meron siyang dahilan kung bakit ayaw niya interviewin. It's supposed to be isang pinakamatibay na testigo yan dahil siya yung katabi mismo ng biktima bago ito di umano'y sinasabing nalaglag. Dapat yun ang unang-una yung interviewin. Kasi katabi niya eh. Yes, sir. Yes, sir. Iaano ko po sa kanya, yun po yung magiging tasking ko po sa inyo, sir. Pero you as the chief of police, hindi mo man lang tinanong sa kanya, bata, na-interview mo ba yung katabi ng biktima? You didn't ask him that. Natanong ko, sir, pero ang sabi niya po ay negative, sir. Ano pong sinabi niyo? Ano pong reaksyon niyo? Eh, pinagalitan ko po, sir. Sabi ko po, imbestigahan mabuti yung yung dalawang tinuturing po nating person of interest, sir. O baka naman po itong yung katabing pasahero at saka itong investigador mo, baka magkakilala o friendship o baka magka-frat. Ayun I don't po know. ang alamin ko, sir. Yun po yung alamin ko po, sir. Para Sir, maniwala dapat din po matagal ako, mo na sir. inalam yun. 9 days na po ito, Major. Yes, sir. Yes, sir. We will comply po sa instruction nyo, sir. Kasi ang sabi ata ng katabi, ewan ko kung sa pulis ito sinabi o sa... Ano daw po siya ng mata niya, napuping daw Sino po po siya. kanina sinabi? Nung po ang kaharap po siya sa polis, Oh. nung July 9. Nung kaharap sa pulis, ang sinasabi niya sa inyo po mismo. Opo, sinenyas niya po, gumanon po siya. Gumaganon Hindi daw niya siya. po nakita kasi napuwing daw po siya, nagaganon daw po siya. Napuwing siya. Opo, yun po yung sabi Pero ng meron siya katabi. pagkakataon, after naman mapuwing siya, kalabiti, wala na yung katabi niya. Kalabiti yung utol niya, tol, nalaglag. Di ba yung pasahero, yung katabi ko. Saka 3 beses binanggit. Hindi kaya, Major, ito haka-haka ng mga netizen, ano? Mukhang naniniwala ako rito. Kasi may itsura maganda po yung pasahero, Puti. kita naman sa picture, at baka medyo pinagkakainteresan nitong katabi, pumapalag itong si pasahero hanggang sa nagkatulakan. Tingnan mo yung anggulong yan, Major. Yes, sir. Iyaano ko po yung angulo po na yun. Ongoing pa rin naman po yung pag-iimbestiga namin. Tingnan mo nga yung record nitong yung lalaking pasahero, kung meron itong mga masasamang record sa barangay o kung saan man, para pwede natin idugtong-dugtong. Yes, sir. Yes, Di ba, sir? sir? Copy po, sir. Yes, sir. Copy po, sir. O yan, yung lalaking katabi ng biktima, wala ko sinasabi, pero tingnan niyo yung itsura. Nakita ko po siya personal. Ano po? Mukha talaga po matatakot yung bata. Akong matanda na, natakot pa eh. Oh. Bata pa. Hindi ka, wala ko sinasabi, pero tingnan niyo yung pasahero. Opo, nakita Oh, ko po siyang personal. Major, hindi niyo po Opo, ginagawa ang sir. trabaho Yes, sir. niyo. At merong reason, Major. Sorry, Major. I'm very sorry. It's either incompetent kayo or meron kayong pinagtatakpan. At kung bakit, kayo lang nakakaalam. Bakit itong pasahero, kaprat? ngayon po- Kaprat ng inyong investigador? Kaibigan ng inyong investigador? Kainuman ng inyong investigador? I don't know. Tell me. Sir, ngayon po, wala po talaga kaming nakukuhang witness or... Wala nga na witness, magpapatunay Major, pero po at sa least man lang you should have talked to the passenger na katabi ng biktima. Yung sinasabi niya dun sa police station, sinabi niya dito sa nanay ng biktima na napuwing daw siya, napakababaw naman yun, napuwing siya. Yes, sir. Yes, sir. Ito po mga netizen sinasabi baka minamanyak nitong pasahero, itong lalaki na katabi, minamanyak itong magandang pasahero, pumapalag itong si pasahero, itong si maganda, hanggang sa nagkatulakan. Di ba? That's possible, Major. Yes, sir. Copy po. Tama po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Oh. Salamat po sa advice, sir. So alam mo na kung paano mo gagawin yung inyong investigasyon. Ako, Major, duda Yes, sir, ako yes, sir. na ito pong pasahero, yung katabi ng victim, may kinalaman yon. Napakababaw Yes, sir. yung kanyang palusot na siya ay napuwing. Yes, sir. Salamat po sa advice nyo at we will comply po doon sa advice nyo po, sir. Di ba? Kung hindi po siya mag-cooperate, ayaw niya pong makipag-usap sa inyong mga investigador, di filean niyo ng obstruction of justice. Di ba, Major? Tama? Yes, sir. Yes, sir. O ngayon Tama palang po, sir. gagawin. So kailan niyo gagawin yun, Major? Sir, bali, kompleto na po yung papel namin na, na pagsasampa ng reklamo laban sa ating tinuturing na suspect. So, bali po doon sa angulo po nga po na sinasabing nagkatulakan or ongoing pa rin naman po yung investigation namin. And then sa tulong nyo nga po at sa advice nyo po sa amin, sir, gagawin po namin at para magkaroon po ng karagdagang kaso at mapalakas pa po yung aming isasampa. Dapat ituring na person of interest yun. Parehong dalawa. Yung tricycle driver at maging yung kapatid niyang pasahero na katabi ng victim. Yes, sir, tinuturing na po natin na suspect yung dalawang magkapatid po.
Mr. Apuyan, sir. Opo, sir. Nasaan na po yung kapatid nyo? Wala po ba sa bahay po eh. Nasa bahay. Wala po kasi makontak doon eh. Opo. Okay, hindi man lang siya in-interview ng mga pulis. Ikaw ba, pati yung kapatid mo, willing magpa-lie detector test? Opo, sir. Ikaw, okay ka? Opo, sir. Sige, ako nang gagastos. O yung, siguro yung police o NBI, depende kung anong gusto mo. Police, NBI mag-lie detector test o third party, akong gagastos. Payag ka? Paano po, sir? Yung kapatid mo, papayag din? Kung anong pumunta po, sir, wala po talaga kami ginawang kasalanan, sir. Well, ikaw sir, maaaring wala nga kasi driver ka lang. Okay? Pero 3 beses sumigaw, kaya mo na, in fairness to you, huminto ka at binalikan mo. So wala akong nakikitang kasalanan mo doon. I don't know. Depende na yan sa appreciation ng korte pagdating sa ng time na, di ba, gumugulo na yung kaso. However, yung kapatid mo, may malaking issue dito, sir. May malaking problema na dapat niya Oo nga sagutin. po eh. Pero nung po talaga kapatid ko, wala po talaga siyang ginawa kasi alos po, sandali lang po yung takbo namin, maliit lang po yung tinakbuhan eh. Wala po pong 100 meters eh. Napakalapit lang po talaga, sir, kung talagang kahit lakarin po eh. Pero sir, dapat Nilakad, yung katabi mo, yung kapatid mo, sir, nung pagkahulog ng biktima, kinalabit ka. O sana sinabi niya, kuya, nalaglag na yung katabi kong pasahero. Stop. Hindi niya ginawa yun. Oo nga po, nagulat din po ako, nagulat din po siya. Kaya nahulog. Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi yung kuya. Hindi. Dapat kinalabit ka. Pag mga ganun. Oh, sige, sir. granting na sinabi, kuya, hindi mo narinig. Tama? Umali. Sabi mo ngayon, hindi mo narinig o narinig mo? Narinig po. Nung sinabi, okay, sabi mo, allegedly, sabi mo, na yung kapatid mo, sinabi, kuya, nalaglag yung pasahero? Sinabihan kang ganon? Yes po. Anong ginawa mo na marinig mo? Ihinto ko po yung motor. Bumaba po ako. Huminto ka, hindi dahil sa sigaw ng kapatid mo, kundi dahil sa sigaw ng testigo na 3 times siya sumigaw. Ayan, may Oo testigo. nga po. Oh, Ihinto po po kasi hindi mo po agad makakapreno po, sir. Ano po yung preno ko eh. Sa likod lang po eh. sira yung preno. No, Sa sir. harap po. No, sir. Kasi kung totoong sumigaw yung kapatid mo at totoong sinabi mo na ikaw ay huminto, then, ibig sabihin, yung kapatid mo, talagang hindi dapat pagdududahan, pati ikaw. Opo, sir. The fact na sinabi ng isang testigo, 3 times siya sumigaw. Unang sumigaw, hindi mo narinig daw, tuloy-tuloy ka lang. Pangalawang sigaw niya, tuloy-tuloy ka pa rin. Pangatlong sigaw niya, doon ka palang tumigil. Hindi mo po kalo yun, sir. Sir, may testigo eh. Kaya nga po, meron naman po CCTV, sir. Kaya nga sir, kung unang sigaw pa lamang ng kapatid mo, kung talagang totoong narinig mo, sana huminto na agad kayo. Ito, sabi ng netizen na naman, balak mo siguro tumakas. Hindi po, sir. Kaya po lagi po kung hawak ko yung cellphone ko para baka may kahit po kung sinong pulis. Anytime, pagtawagan ka, pumunta kayo dito. Kasi baka may investigation nga po. Kaya po lagi yung hawak ko yung cellphone. Major San Pedro, Yes, sir. ganda-ganda nyo naman po yung pag-imbestiga ninyo. Sir, bali, tinuturing na po natin yung suspect, pati po si Sir Bobby Apuyan, tsaka yung kapatid niya po. Nakaprepare na po yung ating mga papel sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Very good. Dapat from day one pa lang. Kasi mali-mali yung mga sinasabi nito. Ngayon itong si tricycle driver, mali. Ang sinasabi niya ngayon. Tapos yung si pasahero, sinasabi niya na puwing daw siya, hindi niya nakita. Sabi naman itong tricycle driver na kapatid, sinigawan daw siya. Kung sinigawan siya, dapat narinig na niya. Kaso, tuloy-tuloy pa rin siya. Kung hindi pa doon sa witness na tatlo sumigaw. Bali, kasama po si Sir Bobby po doon sa kakasuhan po natin, and then po yung kapatid Good. niya na pasahero na si Ronald Apuyan po. Good. Tapos yung investigador mo, sir, palitan mo. I-seminar mo muna, i-training. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa, sir. Totoo, sir. Hindi ako nagbibiro. Yes, sir. Yes, sir. Copy po, sir. Attorney Garrett, ako duda ako baka itong driver, pwede, tama si Major, gawin din isa sa mga person of interest o kasama sa kasuhan. Apo. Dito po nakikita ko na malaking kakulangan po talaga. Kumbaga, it's outside the ordinary human reaction na hindi ka po agad sisigaw or hihingi po ng pagtigil ng tricycle, lalo na't alam mo na kapatid mo yung nagmamaneho. Siguro magiging depensa niya lang, hindi ko agad narinig dahil maingay nga ang motor, tapos tricycle yon. So, hindi ko agad narinig yung sigaw. Pero kahit na po, Senator, it's still outside of ordinary human reaction na ganong katagal bago po inikutan. Siguro let's also study, Senator, yun nga po, if ever this will be a case for homicide, yun sinabi nyo nga po, ano po ang motibo? Baka nga po may mga hindi magandang ginagawa itong pasahero doon sa kanyang katabi, kaya sinubukan na lang tumakas itong kanyang katabi, tumalon,
hindi niya po in-expect na ganun kabilis, kaya nabagok po yung ulo fatally. So, mandari pong angulo dito, Senator. Yun nga it's either nagkatulakan, pumapalag sa pasahero, hanggang sa siya malaglag. And that usually happens po, Senator, na sa mga nanonood sa atin na sumasakay ng jeep. Marami po tayo nakikita dyan na hindi ka nais-nais na ginagawa ng isang lalaki sa isang babae. Ang natural reaction ng babae is talagang dumistansya. Minsan sa pagkadesperado po at hindi maisip, talagang minsan po bumababa sa gitna ng daanan. So kung ganun nga halimbawa nangyari, tumalon, kasi Apo. minamanyak nitong Apo. katabing pasahero, yung biktima, may kaso pa rin. Meron pa rin po, that Katabi. will still fall under homicide po, Senator, because he is doing something na illegal and then the results of which, kahit hindi niya sinasadya, he is still liable for that. Ang tanong ko lang, Bobby Apuyan, bakit namamasada ka kasama-sama yung kapatid mo sa sa pasada mo? Kasi po sir, yung ugali ko po talaga, pag pupunta kami ng Balagtas, ako ng rush meal, sa Katambo, nagsasakay po talaga akong pasahero kasi tayo lang po yung space eh. Kaya nga, bakit mo sinasama mo yung kapatid mo bilang konduktor? Tricycle, ngayon lang ako nakarinig, tricycle, meron kasamang konduktor. Hindi po konduktor sir, talaga pong namamasada po talaga ako ng mga dati. Kasi Hindi, kaya nga tuwing pasada mo, kasama itong kapatid mong lalaki? hindi po. Na-tempuan lang po na may tawag kaming oras na po na yun. Anong tawag? Sino tumawag? Yung, si Parang Jero po, yung nangyari po ng Kalakal, yung darak. So, may tawag sa iyo, Si Parang Jerome po. Si Parang Yung Jerome. po, Bangalan. Opo. okay, yung may-ari ng darak. Bandang, opo. Okay. Ano sabi ni paring Jerome na may-ari ng darak sa iyo? Kasama po nga namin po yun nung nandun po sa aksidente. Sabihin po, papunta po kami talagang Balagtas para pumunta po sa Tambo. Na-tempo po na may pasakay, sinasakay ko po. May pumarap. Pinara Opo. pinara ka ng biktima. Opo, sir. Talagang nagsasakay po talaga ako. Ugali ko po sa talaga yun. Sinanginahin din po ako sa pangano. Okay. So, ibig sabihin, yung kapatid mo, nandun na talaga kasama mo palagi Opo. sa pamamasada. Papunta na po kami Balagtas. Punta kayo ng Balagtas. And then, Opo. pinara ngayon nitong biktima, yung tricycle, pinara mo kahit na meron naman kayo pupuntahan kahit dahil tinawagan ka ni kumpare mong nagtitinda ng darak si Jerome, Opo. sinakay mo pa rin. Sumakay. Opo, pinara po kasi ko. Dito, medyo magpaspa nga po para igilid ko po yung tricycle. Sige po, may gusto sabihin. Ayon po sa kanila, that night po, hindi daw po sila namamasada. Ang question ko lang po is, bakit po nila sinakay yung kapatid ko if hindi sila namamasada? Correct. Kasi po yung time po na yun, talagang ugali ko po talagang magsakay pag may bakante pa po isa o sa likod. Hindi, sir. Sabi nyo na mismo dito sa kamag-anak ng biktima, kayo po ay hindi namamasada at that time. Kung hindi kayo namamasada, Opo. dapat di kayo kumukuha ng pasahero. Bakit kayo kumuha ng Hindi ka pasahero? po. Kasi nga, nakita siguro nitong kapatid mo na yung pasahero nagpapara, maganda, may itsura, sexy, and all. O di Hindi ko siguro, po binulungan ka, masyado kuya, yan. sakay natin to. Sana ang ginawa mo, Hindi po. yung kapatid mo, pinaupo mo na sa likod mo. Para at least yung pasahero babae, sarili niya yung sidecar. O ba't di mo ginawa yun? Po. Sana sinabi mo, oy tol, alis ka dyan. Total, hindi ka naman nagbabayad. Kasi- Makinig ka muna. Total, hindi ka naman nagbabayad. Dito ka sa likod ko, back ride ka. Yung pasahero na magbabayad, dyan siya sa sidecar mag-isa. Kasi Oh. maluwag naman po kasi yung sa Ay, hindi. Hindi, sir. Kasi paying passenger siya eh. Kaya alam kong safe po siya ng panahon. Ay, hindi, sir. Hindi talaga gagalaw ng kapatid. Hindi, sir. Kasi Hindi po siya, sir. mamamatay siya. Makinig ka. Hindi. Paying passenger siya tapos babae siya. Maganda, may itsura, gabi. Out of delicadeza sana. Sinabi mo sa utol mo. Yung utol mo mukhang ano. Di ba? Sana sinabi mo sa utol mo mukhang ano na, oy, tol. Baka mabigla yung pasahero sa pagmumukha mo. Dito ka muna sa back ride. Ayan, oh. Ano sabi mo, mami? Anong itsura? Sabi ko nga po, kung ako natakot, yung anak ko pa. Oh. Nako, Major, gawin niyo po yung trabaho niyo na maayos. Major, kasuhan niyo na mga itong dalawa. Bahala na yung korte, bahala si piskal. Yes, sir. Prepare na naman din po namin yung aming ikakaso na case ng homicide saka yung violation ng Article 27 of Revised Penal Code. Ito po yung abandonment of one's victim. If we can prove po na may homicide yun, kailangan rin po isama yung homicide. Pero yung abandonment sen, kung totoo nga pong binalikan nila at sila ang naghatid sa ospital, hindi po makaikakaso ang abandonment po, Senator. Ang sabi po nila, kaya daw po nila sinakay yung anak ko, wala daw pong pamasahe. Pero po may baon po sa bag na pera.
Sinabi sa kanila na wala akong O, pamasahe? yun po yung sabi nila. Oy, kita mo, patay na. Sabit-sabit na to. Bobby Apuyan, sir. Po. Paano mo nalaman na walang pamasahe itong ano? Hindi po, wala po biktima? siya sabi nun, sir. Eh, yun po yung sabi nila eh. Kanino? Sa barangay or sa tsuhin ko po. Wala pong binabanggit na gano'n, sir. Natatarantar na nga po ako nun. Nandun pa yung napantan laman niyo, ng kaya pera wala ng pong anak ko sa bag magsasalita. hanggang ngayon May pera. po. Opo, may pera po. May 100 po siya tsaka coins po sa bag po niya. Oh, may pambayad. Meron po. Sobra-sobra pa. Opo. Major, sige po, kailan niyo po isasampay yung kaso? Sir, hinihintay na lang po namin yung si nanay po para i-refer na po natin sa fiscal office yung case folder po namin. Very good. Rapi, i-add ko lang din po na binebenta po nila yung tricycle after po nilang Ay, hindi Para pwede. Saturday po yun nag-post sila. Ayan po. Ito po yun. Ayan po. Ay, Major. Yes, sir. Yes, sir. Huwag niyong payagan ibenta yung tricycle. Magagamit as ano yan? As evidence. Mr. Yes, sir. Yes, sir. Katunayan po, kinustody na po namin yung tricycle. Nandito po sa naka-impound po sa ating... So, hawak nyo na. Opo. Custody nyo yan. Opo. Important Opo, yan. sir. Exhibit A yan sa sa korte. Yes, sir. Ebidensya Yes, yan. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, Major. Isasama po namin sa case folder po namin yung para ma-present din po sa fiscal yung tricycle, sir. after din po nung binebenta po yung tricycle, may tao po silang pinapasalamatan. Hindi ko lang po sure kung sino po. Maraming salamat po, Mayor Andrew Santiago at kay Master Vicente Vic Alcoriza sa abala at pagtulong po sa amin. Tanawin ko po, malaking utang na loob na way pagpalain na po kayo. Pinasalamatan si Mayor. O, Bobby. Driver po. Sir. Bakit mo pinasalamatan si Mayor? At sino pa? Si Master Vicente Vic Alcoriza. Master. Master daw po. O, sabi ko na nga ba, frat yan eh. Ayun na. Hindi po, sir. Hindi po kami nung... Sandali. Tanong ko lang sa'yo. Ikaw ba, member ka ng isang frat, Mr. Apuyan? Hindi po, sir. Hindi po. Wala po akong Yung kapatid mo, member ba ng isang frat? Hindi po, sir. Wala po. Sure ka? Wala lang po talaga kami. Opo, sir. Sino yung tinatawag niya master? Yung mayari po nung nagtatrabahan po namin. Sino po yung pagtrabawan nyo? Opo. Yung tinawag yung doon sa may Bukit Bodega po. May-ari ng bodega, Opo. Sa may Tambu po. rice mill. Hindi po, parang ano po siya eh. Bodega lang po talaga eh. Kaya nga, so may-ari ng Yung po namin bodega, bababa yung darak. yun yung tinatawag yung master. Opo. At I mean, yun yung pinatawag mo, master, na pinasalamatan mo si Mayor at si master. opo, sir. Ba't mo pinapasalamatan? Anong ginawa sa iyo para pasalamatan mo ito sila? Ay, binigyan lang po kami ng nananay ko ng pampinasal na panggamot po kasi na-high blood po nung isang araw po. Isang araw. Parang Kasi Saturday niya po yung post eh. Aksidente po ko, na-high blood na po yun. Palagay ko Wala po kasi pinasalamatan kami mo yung mga taong yon dahil siguro kinausap yung investigador. Hindi po, sir. Wala po, sir. Hindi ko po alam, sir. Wala po. Ano sabi po ni Mayor? Punta po siya nung nakaburol pa po yung anak ko. Wala daw po siyang kinalaman dyan sa post. Parang may nagsabi po sa kanya na nag-post nga daw po yung Bobby ng ganun. Nakarating po sa kanya. Kaya po pumunta siya po agad dun sa burol ng anak ko. Noong time pa po nung nakaburol. Na sabi niya po wala siyang alam doon. Hindi niya po alam yun. Po yung sabi ni Mayor naman. Well, yung pagtawag na master, alam ko tinatawag na master, yung master ng ng mga fraternity. O maliban ang tawag niya sa kanyang amo, master. Yan dapat, Major, kasama sa mga imbestigahan niyo, Major, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kopya po, sir. Kung member ba ng frat, itong si Bobby Apuyan at saka yung kapatid niyang si Ronald Apuyan. Yes, sir. Copy po, sir. At kung si Mayor ba at yung tinatawag na master na sabi niya, amo daw niya sa rice mill, kung ito ba member din ng frat. Yes, sir. Copy po, sir. Okay? Para maitahi-tahi natin. Salamat po, Major. Babalikan namin kayo next week. Sasamahan po namin itong Yes, sir. mother ng biktima at sa kapatid ng biktima dyan sa inyong tangkapan. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Welcome po sila dito, sir. Copy po, sir. At ako po ay nananawagan kay Mayor Andrew Santiago. Maaaring nga po, siguro wala kang kinalaman. Baka mamaya tumulong kayo nang hindi nyo alam na dapat hindi nyo tinutulungan yung ganitong maliban na lang kung totoo yung sinasabi, gamot daw. Sana Mayor, huwag kayong tumulong ha. Huwag kayong makialam dito, Mayor. At saka kay Master Vicente Vic Alcoriza, pag ikaw nakialam dito, walang master sa akin, yari ka sa akin. Subukan mo makialam dito, Mr. Alcoriza. Okay?
Sige, yun na po muna. Next week, sama-sama tayo doon sa tangkapan ni Major, ma'am, ha? Sir, punta kay Odette. Salamat po sa pagpunta. Salamat po, sir. Nagkikiramay muli Maraming kami. salamat po. Thank you. Opo. Para po sa ikatatahimik po naming lahat, lalo na po yung anak ko. Opo. Ako po talaga duda kung may kinalaman yung pasahero. Pati itong si Mr. Apuyan na dapat imbestigahan pa. Okay, meron dapat talagang... Para wala na pong maulit. Kasi kawawa din naman yung mga bata. Mhm. Yung anak ko po, nangarap po kasi yun. Masakit. Biro niyo po, gagraduate. Kinabukasan. Kinabukasan po yung graduation niya, ako po yung umate. Oh, sakit nun. Bukas dapat po siya Hindi mag-graduate. po, nung 9 po yun. Mismong 9 po yung graduation niya ng 2 p.m. Masakit July yun. 8 po nangyari Tapos incident. July 8 po ng gabi nung nangyari po yung pagsakay niya dun sa tricycle. Kaya marami pong mga kaibigan niya na nagulat, mga tao po dun sa amin nagulat kasi mabait daw pong bata yung anak ko. Sige po, makakuha po tayo ng hustisya. Kami po tututok dito. Salamat po, Salamat sir. po.